Ang krus sa Kalbaryo, handumanan sa dako. Nagugma mo, kipasan mong tanan, kung sala kapagyasa. Nagmadaugon ka, kay gibayran mo ko. Gawas nun na, kamatayon way gaho, ang ngayon kang simbaho. Pagkataho sa gugma mo, Jesus. Pagkataho sa gugma mo, Jesus. Inuha ko nga masuot kanimo, uy, ang kasing-kasing ko. Ang krus sa Kalbaryo, ang handumanan sa dako. Nagugma mo, kipasan mong tanan, kung sala kapagyasa. Nagmadaugon ka, kay gibayran mo ko. Gawas na, kamatayon way gahom, ang ngayon kang simbaho. Pagkataho sa gugma mo, Jesus. Pagkataho sa gugma mo, Jesus. Tinuha ko nga masuot kanimo, uy, ang kasing-kasing ko. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. Pagkataho sa gugma mo, Jesus. Pagkataho sa gugma mo, Jesus. Tinuha ko nga masuot kanimo, uy, ang kasing-kasing ko.
Maayong gabi sa tanan, no? Tanan maabot nining maong programa sa Jesus is Forever. Kumusta ang akong mga kauban nga mga alagad sige no mga bishop, pastor, Fivefold Ministries. Kumusta? Natay intercessors day karong Sabado, no? Dito sa Manolo Portits, Good News Fellowship, alas 9 ang takna. Ginahimo nato na, no? Akong gi-encourage ang matag usa nga kauban nato dinhi sa Manolo, no? Manolo side or sa Libuna. Kutob sa maabot no nga kailangan nato gyud magtapok, kailangan nato nga moapil mga igsoon kay ngano tungod kay nagkaguliyang na ang mga panghitabo sa ato nga kaning kalibutan, no? Nagkaguliyang. So ambot pasabot mga igsoon sometimes di na takasabot kung unsa na ang sitwasyon karon. Nagakatuman ang gitawag nga propesya, no, sa Bible. Nagakatuman na, so muna nga mag-gather kita, naghiusa kita sa pag-ampo, no? Maghiusa kita. So Northern Bukidnon Enter Church Fellowship, gi-invite nako nga moapil ta niya ng maong gatherings. Magpray ta nga kanang maghiusa, bisan pa sa atong nasod, no? Atong nasod sa Pilipinas kailangan og pag-ampo usab. Nakita nato ang sitwasyon, kaming pud ang atong eleksyon, o ginaampo nato nga adunay peace nga maghari, no? Maghari dili kagubot mga igsoon. So mana nga aduna tay gatherings karong Sabado alas 9 ang takna dito sa Good News Fellowship, Manolo Portits, Bukidnon. So salamat sa Ginoo, shout out di ko sa Bohol. Salamat sa inyong mga kinabuhi. Nagpadayon ko sa pag-ampo nga makaangkon kamo sa baskog o kadagaya sa mga panalangin sa Dios. O dito sa Hawaii, sa uban pang dapit sa akong manghod nga nasa Hawaii, padayon ko mag-ampo sa blessings ni Lord nga pour out niya sa inyo. Ug bisan pa sa tanan nga naabot niini sa Davao, sa Manila, ug sa tanan mga dapit, ug bisan pa sa tanan nga mga graduates sa 90% School of Ministry. Kamusta mga kamit, no? Dalaygon ng Ginoo, padayon ta sa atong trabaho, padayon ta sa atong pagwali. Nga naman tungod kay kining pagwali nato mga igsoon, bisan pa graduate na ta sa pagtuon sa Biblia, padayon gihapon walay pag-retire, no? Walay pag-retire niini. Akong mga kauban sa Manolo Portits Ministerial Association, sa Bima, sa Bukidnon, salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Kita gihapon mga igsoon, no, ang kining adunay collaboration di ay sa gitawag nga pagtugtog sa Bukidnon. Collaboration, naghiusa mga igsoon para lang matuboy ug maisa ang atong buhi nga Dios. So dalaygon ng Ginoo mga igsoon, karon magatuon kita sa kitawag mga igsoon nga kini bitang pagsalin sa Tagalog, pagsalin or pagpasunod, no? Siguro kining makapangutana ta sa atong kaugalingon nga unsa may atong ipasunod. Now karon kay nagwali man ta, di wa ta nagwali sa pisikal lang mga igsoon, kundi nagwali ta spiritual. Mao kini ang gidasig ni Apostol Pablo ngadto kay Timothy. Gidasig niya. So atong babasa din hino sa 2 Timothy chapter 2 verse 1 and 2. Nagaingon din mga igsoon, busa ikaw anak ko, magmalig-on ka diha sa grasya nga naa kang Kristo Jesus. Bersikulo 2. Og ang mga butang nga imong hingdunggan kanako sa tubangan sa daghang mga saksi, itugyan mo sa mga tao nga matino manon, nga makahimo usab sa pagtudlo sa uban. Okay? Sa English naging din ni, you therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Verse 2, and the things that you have heard from me
among many witnesses, commit these to faithful men who will be able to teach others also. Mo kini siya mga igsoon nga pulong nga ginabalik-balik na, no? Sa Bible School mo kini sa usa sa mga key verse nga ginatudlo nga tudloan nato ang atong mga anak. Tudloan nato ang mga taong matinod anon. Tudloan nato sila. Nga naman tungod kay dili pwede nga ang pulong muhunong. Na ako'y nadunggan nga ang ginikanan or papa or mama nagpagamit diyas Ginoo. Ang mga anak pagamit gihapon dito sa kalibutan. Nawala gyud mapasunod. So kailangan nato mga igsoon nga mapasunod. Kailangan nato nga naay musunod. Naay musunod mga igsoon. Naay kitawag nga pamana or sulundon or inheritance mga igsoon. Inheritance. This is the spiritual inheritance nga pwedeng atong itatak ngadto sa atong mga anak. Nga dili pwede nga dili na to ma-share ngadto sa ila. No? Mostly sa atong mga anak naguna-huna nga kung ang ilang ginikanan mawala na sa kalibutan, maghuna-huna sila unsa may ibilin, unsa ilang masunod sa ilang ginikanan. Kung dato ang ginikanan, so sure nga naay mapasunod. Kung pobre ang ginikanan, ba'y mapasunod? Nagyapon. No? Nagyapon. Pero mga igsoon, unsa kaha ang legacy nga mabilin sa ginikanan ngadto sa mga anak? Unsa kaha ang legacy niya? Now, dinhi nagingon din mga igsoon, no? Katatagan sa pagdidisipulo. No? Katatagan. So, disciples. Sumulat ng liham na ito ay si Apostol Pablo. Nasa bilangguan siya noong at alam niyang malapit na siyang mamatay. Kaya naman sumulat siya sa kaniyang anak sa pananampalataya nga si Timoteo upang ibilin ang pinakamahalagang estratehiya sa paglaganap ng Ebanghelyo. Mao kini sa 2 Timothy chapter 2, 1 and 2. Sa maikling talatang ito, makikita natin ang apat na henerasyon na tinuturuan mula kay Pablo, kay Timothy, o sa mga taong tapat na tuturuan ni Timoteo, at hanggang sa iba pa na tuturuan naman ng mga taong tapat. Ipinapakita nito na ang plano ng Diyos ay hindi lang basta dagdagan ang mga mananampalataya, kundi paramihin sila sa pamamagitan ng pagtuturo sa iba. Ang layunin ay mayroon ng mga disipulo na magpatuloy sa pananampalataya at magturo rin sa iba. Ang pagiging alagad ay hindi matatapos sa sarili. Ang aral na natanggap natin ay nararapat na ipamana sa iba, sa mga taong tapat na magtuturo rin sa susunod na henerasyon. Sa ganitong paraan, ang Ebanghelyo ay patuloy nakakalat at hindi mapuputol. Now, mga igsoon, nakita nato dinhi tunay na lakas sa paglilingkod
ay nagmumula sa biyaya ni Kristo. Punto number 1. Tunay na lakas sa paglilingkod ay nagmumula sa biyaya ni Kristo, hindi sa ating sariling kakayahan. Pagsalig, pagtuo, diha kang Kristo. Mga igsoon, dili sa atong kusog, kundi sa kusog sa atong Ginoo. Tulad ng utos sa Matthew 28, tinawag tayong humayo at magturo sa tulong niya. Dili lang kita, mga igsoon. Kita igo ratang ni sugot sa gisugo sa Ginoo. Igo ratang ni sugot, hindi ang gahom, ang empowerment sa Ginoo naa kanato. Dili lang kay kita. No? Ikaw ra, giubanan ka sa Ginoo. Sa unang punto, giubanan ka sa Ginoo. Di wala ka nag-inusara, igsoon. Ikaduha, nagaingon din mga igsoon. Dapat nating ipasa ang Ebanghelyo ng may katapatan. Ipasa ng may katapatan. Ang Ebanghelyo ng may katapatan, hindi natin dapat ikahiya ang mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan sa Roma 1:16. Ang pananampalataya ay hindi itinatago kundi ipinagkatiwala sa iba. Punto number 2, hindi natin ikahiya. Hindi natin ikahiya. Ayaw ikaulaw ang mensahe. Ikatulo, ang layunin ay magkaroon ng mga disipulo na magpatuloy sa pananampalataya at magtuturo rin sa iba. Ang pagiging alagad ay hindi natatapos sa sarili. Ang aral na natanggap natin ay marapat lang na ipamana sa iba. Sa mga taong tapat na magtuturo rin sa susunod na henerasyon. Sa ganitong paraan, ang Ebanghelyo ay patuloy na kakalat at hindi mapuputol. Kung ang atong ginikanan adunay ipasunod nga negosyo o bisan sa gitawag nga kining pagluto, no? For example, ang templada sa pagluto nga lami nga nailhan ana nga barangay, ana nga lungsod, nailhan ang pangalan sa imong papa. Sa diha nga imong papa mubiya na anining kalibutan, ipasunod kadtong linutuan niya sa iyang anak. Ipasunod para dili mabura, dili mawala ang iyang pangalan. Ipasunod. Then imong gisunod nga matinud-anon, imong gipadayon kini o gipalambo nimo katong maong nga ligasiya nga gibilin sa imong papa. Dahil ikaw nga anak, sa diha pod nga mo adto na ka sa langit, matigulang na ka, then mawala ka, imo na san gipasunod sa imong anak. Imo na sang gipasunod sa imong anak. Gipasunod sa apo sa tuhod. Gipasunod nga matinud-anon para nga dili mawala ang inyong pangalan. Mao gihapon ang pulong sa Dios. Dili man tamo ingon atong pangalan. Kato siya is example lang to sa ligasiya sa pamilya. Pero sa diha nga kita
nga mga ginikanan atong napasunod ngadto sa atong mga anak ang mensahe nga atong nadunggan gikan kay Pablo ngadto kay Timoteo ug sa ato nga kinabuhi atong mapasunod kini usab ngadto sa atong mga anak. Wow, dili mawala ang Ginoo sa pamilya, dili mawala si Jesus sa pamilya. Magpabilin siya nga muluwas, magpabilin siya nga muayo sa tanang sakit, magpabilin siya nga muhatag og kagawasan, magpabilin ang Ginoo nga wala mausap. Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Magpabilin mga igsoon. So mo kana ang ato nga kining dako nga desire, dako nga tinguha nga musunod or mapasunod ngadto sa atong mga anak ang mensahe nga atong nadunggan. Mando kini sa Ginoo nga atong ipakaylap, mando kini sa Ginoo nga atong ipaabot sa mga tao, mga igsoon nga wala pa nakadungog, wala pa nakadawat. Ug salamat sa mga alagad sa Ginoo nga nagpadayon sa ministry, nagpadayon sa pagwali, sa pagpakaylap sa mensahe, mga igsoon. Kita nagpray, nagampo. Mabuti ang panahon, mga igsoon. Magwali kita. Ug asa, kutob, maabot ang atong pagwali. Nagwali man ta karon sa television, nga atong radio ministry, mga igsoon, sa pagkakaroon naundang ta, pero nagpadayon ang atong TV ministry. Desire, tinguha nato nga mapakaylap, mga igsoon. Tinguha nato nga mapakaylap ug naapay matrain nga mga preachers nga magwali, mga igsoon, sa pulong sa Dios. Salamat sa inyong mga kinabuhi nga naminaw karon. Salamat sa inyong mga kinabuhi nga nagasunod niini. Salamat sa YouTube, salamat sa Facebook, salamat sa inyong mga kinabuhi. Nga naman tungod kay sa diha nga inyo kining nadunggan, I pray nga inyo kining masabtan. Nga dili ni siya ordinary nga pamana, panulundon. Di ni siya ordinary nga panulundon nga ipasunod nako sa inyo. Kundi eternal life ni, kinabuhi ni nga walay katapusan. Kung imong mabatunan kini, mga igsoon, ma-enjoy nimo ang langit. Tanan nga gusto mo adtog langit dapat maminaw. Tanan gusto nga mo adtog langit dapat maminaw. Nga naman tungod kay ang langit naa siya gitawag og direksyon. Naa siya requirements, mga igsoon. Makaadto kag langit, makasunod ka sa kinabuhi nga walay katapusan. According to John 3:16 nagingon, mga igsoon, ang mutuo dili malaglag, kundi makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Requirements na siya. Nakabaton na ka sa kinabuhi nga walay katapusan. Asa nimo na ma-enjoy? Dili nimo na ma-enjoy dinhi sa yuta. Ma-enjoy nimo na dito sa langit. Ang tanan nga wala maminaw ug wala mo dawat sa iya, maka-enjoy gihapon. Maka-enjoy siya ngadto sa silot nga walay katapusan. Dili kinabuhi nga dayon ha, kundi pag-antos sa walay katapusan. Mao kana siya ang buhi nga mensahe. Mao kana mensahe, mga igsoon, nga ginawali ni Apostol Pablo o ginawali ni Timoteo o ginawali sa alagad sa Ginoo. Salamat sa Ginoo, mga igsoon. Salamat sa inyong mga kinabuhi. Karon kung wala pa ninyo nadawat sa Jesus nga Ginoog manluluwas sa inyong kinabuhi, now, dawato nato sa Jesus nga atong Ginoog manluluwas. Dawato nato. Nga naman, tungod kay siya ang atong Ginoo. Ano ako'y basahon din mga igsoon? No? Ako'y basahon din no matter how big the storm, remember these four things. Exodus 14:14. The Lord will fight for you. You need only to be still. Exodus 14:14. Psalms 46 verse 10. Be still and know
that I am God. Isaiah 40:31. But those who hope in the Lord will renew their strength. Deuteronomy 3:31 verse 6. The Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. So, unsa kadako sa problema nga na-encounter nato karon, ang Ginoo kauban natong makig-away. Ayaw kagubot pag malinaw na ang Dios mga igsoon. So dawata si Jesus nga mong Ginoo maluluwas, tanan nga wala pa nakadawat sabat sa akong pagampo. Gisabat sa akong pagampo amahan nga Dios Ginoo nining dapit sa kagabiyon. Midool ako ug nagpaubos akong kaugalingon diha kanimo. Nagapangayo ako og pasaylo sa tanan nako nga mga kalapasan. Mahimaya madaig ka o Dios. Ang Roma 19 nagasulti, kung gisugid nako sa akong baba nga si Jesus Ginoo, ug mutuo ako sa kinasingkasing gayon, nga siya nabanhaw gikas mga minatay, maluwas ako. Salamat Lord sa pagluwas mo kanako. Ug salamat Lord sa kabag-uhan sa kinabuhi. Mga lagad ko kanimo, ug ikaw na ang tagiya sa akong kinabuhi. In Jesus' name. Amen. Sa tanan na sakit na ibalatian mga igsoon sa inyong lawas, ako nagampo nga ayuhon mo. Kay dili mo buang kamot sa Ginoo nga dili makabot nga to kaninyo, dili limitado ang iyang gahom nga dili makamilagro. Ang ato lang mga kalapasan, mga kasalanan, mga igsoon, pangayuan nato nagpasaylo dito sa Ginoo. Sige, magampo ko alang sa kayo. Amahan nga Dios tanan, ginigsunod nining mao nga programa sa Jesus Forever Ministry CBC. I pray God, Jesus, hallelujah, nga ang tanan nasa ospital na silang panimalay, nagampo ko Dios sa kapasayloan sa tanang sala kalapasan. O Dios, Lord God, hallelujah, o ako nagampo, paabot mong hikap nga to kanila, paabot o Dios, Lord God, ang imong milagro nga to kanila, Ginoo, Lord God, ako nagampo sa gamanang ngalan na Jesus, sakit sa kidney, hallelujah, sa ngalan na Jesus, paralyzed sa ngalan na Jesus, high blood, diabetic, in Jesus name, mga depekto sa kasing-kasing sa ngalan ni Jesus, tanang cancer, mahilis malaos mawala, mahanaw in Jesus name. Lord, salamat sa pag-ayo o paghikap mo sa matag usa. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Maayong gabi sa tanan.